Sports Flash TV na may dati. Ito ay lagi kang panalo, bakbakan na sigurado, mga balitang... Ang bagong banat ni Casimero at ang epekto ng 1-year suspension ayon kay Atty. Ed. Pag-usapan natin yan mga ka-flash. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang i-like, mag-subscribe at hit ang notification bell para updated ka sa mga bidyong katulad nito. So kamakailan lang nga po mga ka-flash ay pinatawan na ng Japan Boxing Commission ng parusang 1 taong ban na hindi pwedeng lumaban si former 3 Division World Champion angas ng Pinas, General Cuadro Alas Casimero sa bansang Japan. Na yan nga po mga ka-flash ay matapos hindi makuha ni Casimero ang tamang timbang na 122 pounds sa Super Bantamweight Division kontra kay former world title challenger Saul The Beast Sanchez. Sa tanong nga po mga ka-flash kung ano nga ba ang magiging epekto nito kay General Casimero, na dito ayon kay Atty. Ed Tolentino na ang parusang 1 taong hindi makakalaban si Casimero ay epektibo lang naman sa bansang Japan, na ito lang naman kasi ang jurisdiction ng Japan Boxing Commission. Subalit sa paliwanag ni Atty. Ed Tolentino na ang bansang Japan nga raw ay ang hotbed boxing sa Asia, na dito nga po mga ka-flash ginaganap ang napakaraming boxing activity na kung magugustuhan nila ang isang Pinoy boxer o foreign ay binabayaran talaga ng tama o malaking pera. Maganda rin ang accommodation na itong araw ang hindi makukuha ni General Casimero sa 1 taong ban suspension. Paliwanag pa ni Atty. Ed na libre pa rin naman lumaban si Casimero sa ibang bansa, pero ang nakakalungkot nga raw dito na meron mga boxing commission sa ibang bansa na inuunor ang desisyon ng Japan Boxing Commission o meron silang mutual understanding. Subalit nangyayari lang naman ito kapag ang isang boxer na maliban na nag-overweight ay gumagamit pa ng performance enhancing drugs o pinagbabawal na gamot. Kaya andun pa rin nga po mga ka-flash ang malaking posibilidad na makakalaban pa rin si Casimero sa 1 taong ban suspension sa bansang Japan, sa ibang bansa like Amerika, Korea, dito sa Pilipinas at sa iba pang bansa. Dagdag pa ni Atty. Ed na darating ang mga araw na posibleng pagsisihan ito ni General Casimero ang pag-overweight sa bansang Japan, sa kadahilanang ang daming araw dapat kasing kinita ni Casimero. Maraming honor na nakuha kung naging maayos lang sana ang kanyang timbang, pero still pwede pa rin namang magbago ang ihip ng hangin kay Casimero. Pero ang lahat ng ito ay talagang nakadepende kay General Casimero mismo. Habang sa kabilang banda naman nga po mga ka-flash, matapos banatan si Casimero ng kanyang mga basher kung saan ang mga naging sparring partner nga raw ni Casimero versus Saul The Beast Sanchez ay mga magtataho lamang o kung saan lang daw niya ito pinulot. Kaya ang sagot nga po ngayon dito ni Casimero ay kaya lang naman iyon ang mga pinili ni Casimero ay dahil sa pareho ito ng estilo ni Saul Sanchez. At kung si Naoya Inoue nga raw ang kanyang makakalaban ay si Gervonta Tank Davis na ang kukunin ni Casimero bilang kasparing partner. Sa naging resulta nga ng laban ni Casimero kung saan nanalo ito sa pinaka-impresibong panalo via round 1 technical knockout, ay paniguradong bibigyan pa rin ito ng bagong kontrata ng kanyang promoter na si Masayoki Eto ng Treasure Boxing Promotion. So yan lang para sa ating balitang boxing. Ano bang masasabi nyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon ay komento nyo na sa baba. Hanggang sa muli, ito ang The Sports Flash TV. Sports Flash TV na may dati. Ito ay lagi kang panalo, bakbakan na sigurado, mga balitang boxing. Ito laging bago, balitang boxing, laban na kasado. Di papahuli pagdating sa bakbakan, mga pambato na patuloy ang laban. Sasaliksikin ang bawat babalita, talagang diin, bawal ang mahina. Sa loob ng ring, merong pambihira, mga kamao na nagiging bida.